Ito guys, yung 5 bagay na kailangan nating iwasan kapag gusto nating maglagay ng text sa ating mga reels o sa ating mga video. Katulad niyan, halimbawa, alam nyo kasi dito sa mga nakasulat din sa ating mga video, minsan doon nakasalalay ang views. Minsan doon nagde-decide ng tao kung papanoorin ba yan o hindi. So, kailangan pag-isipan niyang mabuti bago ilagay. At sasabihin ko nga sa inyo kung anong ginagawa ko at ano ba yung dapat nating iwasan kapag naglalagay tayo ng ganyan. So, unang-una sa lahat, kapag maglalagay ng ganyan, huwag nating ilagay sa sobrang taas. Huwag din naman sa sobrang baba. Ang nangyayari kasi kapag sobrang taas mong nilagay yan, kapag dumaan yung video mo sa walls ng mga tao, makikita nila putol o di kaya as in wala. Hindi nila makikita. Katulad nga nito, ayan, medyo napataas nga ang lagay ko, so putol, hindi nila mababasa kaagad-agad. Kapag naman guys, sobrang baba, hindi din makikita. Kasi ang mangyayari, matatakloban yan. So sayang, hindi nila mapapansin. Pangalawa, importante din to guys, huwag masyadong malaki. Katulad niyan guys, minsan akala natin kapag nilakihan natin, mas makikita. Pero hindi guys, pansinin nyo, kapag sobrang laki, lalong hindi mabasa agad-agad. Kailangan guys, isang tingin pa lang, basa mo na agad kung anong nakasulat. Sa sobrang daming dumadaan ng mga videos at saka mga reels, kailangan isang segundo pa lang naintindihan na agad nila. At nakuha mo na agad yung atensyon nila. So guys, kapag sobrang laki, lalong ang sakit sa matang basahin. So huwag masyadong malaki, huwag din naman masyadong maliit. Syempre kapag maliit, lalong mahirap basahin. Katulad niyan. Pangatlo, iwasan nyo yung mga text na walang background. Katulad niyan. Kasi madalas hindi makita, hindi maaninaw. Lalong-lalo na kapag lalagyan nyo ng ibang color. Ang hirap basahin yan guys. Isa pa yung masakit sa mata. So ang payo ko sa inyo, kapag naglalagay kayo ng text, lagyan nyo yan ng background. Ito yung pipindutin nyo. Para mapalitan, pumili lang kayo dyan kung alin ang sa tingin nyo ay mas mababasa. Syempre, depende din kasi yan sa video. Makikita nyo naman kung mababasa o hindi. So ayan, palitan nyo din ng kulay. Para sa akin ng black and white, okay na din yan. Isa pang bagay, pang-apat na yata to, pero sobrang importante, iwasan nating maglagay ng caption na sobrang gamit na. Or yung parang walang masyadong saysay, or hindi masyadong pagkakainteresang panoorin ng mga hindi nakakakilala sa'yo. Halimbawa, ito, may post ako nung isang araw. Ano yan guys, Mother's Day, kumain kami sa labas ng pamilya. So kapag ganito kasi guys, na hindi naman masyadong importante yung ginawa namin, kumain lang naman kami sa labas. So what? Bakit naman magkaka-interes yung mga tao na panoorin to? Ano bang special dyan? Wala naman, di ba? So yung caption, pinag-isipan ko talaga yarn. Kaya hindi ko yan may upload agad kasi wala pa akong maisip na magandang caption. Kapag ganito guys, lalong-lalo na kapag nagmamadali kang i-upload. Minsan ang nailalagay na lang ay, kain tayo, date din pag may time, family bonding, or kung ano-ano na lang naiisip. So yun guys, ang gusto kong iwasan nyo. Kasi sa totoo lang, kung yun ang nilagay ko doon sa aking post, ang magkaka-interest lang manood niyan, siguro yung nakakakilala na sa akin. Eh paano na lang kung dumaan yan sa wall ng bagong viewer na hindi ko kilala? Ano naman pakinyan sa amin kung kumain kami sa labas? So ito nga yung naisip ko. Magkano yung nagastos namin sa pagkain sa labas? O di ba, pwedeng walang interes yung mga tao sa kinain ko, pero gusto nilang malaman kung magkano yung nagastos ko. Yang text na yan, hinayaan ko yan simula umpisa hanggang dulo. Habang nababasa ng tao yan, iniintay nila kung anong nakasulat dyan. Magkano ang nagastos ko. So ang nangyari, pinanood nila yan hanggang dulo. Eto pa, pinaka-importante to, lalong-lalo na doon sa mga monetize na. Kailangan nating iwasang maglagay ng dalawang lingwahe. Kung Tagalog, Tagalog lang. Kung English, English lang. Kung Tagalog ang salita mo sa video mo, dapat Tagalog din yung text mo. Pati na yan dito sa description. Madami kami nagkakaproblema dyan. Lalong-lalo na yung mga video na tumataas na yung views. Dyan kami nagkakaproblema. Matitigil lang kita namin sa video na yan kapag dyan kami nagkamali. Kung mapapansin nyo guys, doon sa aking mga upload, hirap na hirap ako ngayon maglagay ng mga salita na English. So hindi pa naman lahat ay nagkakaproblema sa ganon. Ang mas nagkakaproblema pa sa ngayon ay yung may mga matataas na views. Yun ang pinaghihigpitan. Pero syempre dahil nga nararanasan ko yun ngayon, sineshare ko sa inyo. Katulad nga ngayon, nag-iingat ako kasi kapag medyo napadami yung salita ko na Ingles, patay huli, sayang itong pinaghirapan kong i-record. Sana ay nakatulong ito guys, sana ay nabigyan ko kayo ng kaunting ideya sa pag-improve ng inyong mga reels or content. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow para sa iba pang mga tips.